Nang madiskubring may ibang kinalolokohang babae ang partner nitong si alias Sandra na makakausap natin mga kapatid, si Sandra ho mismo ay hindi nagpatinag at siya mismo ay humanap din ng iba bilang ganti sa kanyang live-in partner na si alias Jericho. Yun nga lang, ang lalaking pinili ni Sandra ay ayaw na siyang pakawalan pa at gusto na rin siyang maging lehitimong jowa. Ang siste hindi pa alam ni Jericho ang ginawa ring panloloko nitong makakausap nating si Sandra. Kaya naman sa ngayon, i-welcome po natin si Sandra. Hello Sandra, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Kumusta naman ang pananghalian? Kumain ka na? Opo, katatapos lang po. Anong ulam? Pritong isda. Anong isda yan? Galunggong. Sarap. Walang ibang kasama? Meron po, yung crab and corn soup. Ay, crab and corn soup. Sorry ha. Tama-tama ang crab and corn soup na umuusok habang mainit ang panahon. Okay. Sige. Sandra. Naman? Kailan mo ba na-discover na meron ng kinalolokohan itong partner mo na si Jericho? Mga 2 months ago po. 2 months ago lang? Confirmed ba ito o chismis-chismis lang ng mga makakating dila? Confirm po kasi may mga nabasa po ako sa messenger. Baka naman alam mo na yan, nag-flirt lang, ganyan, naglalandian, o talagang alam mo na meron nangyayari. Kuya po, gano'n na rin yun di ba? Pagka nag-flirt sila sa cellphone, syempre, hindi natin alam, may na sila, yung nakikita na sila. So, panloloko na po. Hindi. Ibig sabihin ko nga, doon ba sa conversation na nakita mo, meron yung okay na okay, anong naging performance mo kagabi? Natuwa ako. Next time, ulitin natin. O kaya hati na tayo pagka mag-check out na tayo. Yan, yung mga ganun. May mga konpo po. Na ganun. May mga konpo pong ganun. Na talagang confirmed na meron nangyari. Hindi naman po yung parang brutal na pero yung kita ulit tayo ganito, ganyan. Siyempre may pangalan ng hotel, ganun. Ganun. So, matik na yun, di ba po? Aha. Okay. Sige, saan ba raw niya nakilala itong babaeng ito? Sa work po. At katrabaho pa, di kilala mo rin, nakikita mo, hindi naman? Hindi po. Okay, sige. Dahil nga sa na-confirm mo, bakit naman hindi mo na lang kinumpronta itong si Jericho? Natatakot kasi ako, Kuya po Natatakot ka na? Opo, na pagka kinonfront ko, syempre, po siya, yung hindi naman po siya amin. Ikaw naman yung nasa tama. Meron kang pruweba. Hindi mo ba, anong tawag mo rito, hindi mo ma-screenshot? Sana pinitsuran mo. Hindi ko po na picture. Kasi parang na-blackout na po ako nung nakita ko yung mga convo na yun. So parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya parang hindi ko na na-screenshot agad. Pero ang sabi mo rito ay naisip mo na lang ay gantihan siya nung kasalanan na ginawa niya rin sa'yo. Papaano mo naman natakot kang kumprontahin siya pero hindi ka natakot na gantihan siya sa pamamagitan ng kasalanan na ginawa niya sa'yo? Ano yun? Hindi, bali, Kuya Poy kasi one time nagpunta kami ng bar ng mga friends, ganun. And then, syempre, dala ng alak, ganun. So, parang medyo, nasaktan ako. So, parang yun yung pumasok sa isip ko. One time lang naman po yun, Kuya Poy. So, one time? What do you mean one time? One time lang kayong lumabas? Opo. Or one time lang na may nangyari sa inyo? Isang beses man may nangyari, opo. Yung nakasama mo ron? Opo. Nakilala, no? Opo, nakilala ko. Anong sinabi ng mga kaibigan mo? Alam ba ng mga kaibigan mo yung plano mong yan? Hindi po. Hindi. So, nagsariling sariling Nagdala kilos lang mo lang yan. Wala nang buyo sa'yo sa mga kaibigan mo? Wala po. Hindi rin po naman alam ng mga friends ko na may nalaman ako dun sa partner ko. Okay. So, kinikim-kim ko po. Kinikim-kim mo, and then sa kakikimkim mo,
may nakita ka, may nakilala kang isang lalaki. Opo. Okay? Nagkakuha na ng number. Kwento mo nga na mabilis. Opo. Bali, yun po, na-meet ko sa isang bar. Then, yan, syempre, usap-usap, ganon. Then, nagka-anuhan ng number. Tapos, pagkatapos po nun, lumabas po kami. Pagkatapos din nung gabing yun? Hindi po, sa bar po. Oo nga, pagkatapos din nung gabing yun, sa bar, humiwalay ka na sa mga kaibigan mo? Opo, opo. At lumabas so, nagpaalam na po akong uuwi na. Oo, uuwi ka na. Tapos nakita po kami sa labas. And then, yun na po. Ayun na. Pumunta po kami sa isang hotel. Medyo, medyo nakainom na, gano'n. So, yun na lang yung nasa isip ko. Gaganti ka na lang nang dahil doon. O pagkatapos, ano ang pakiramdam mo habang ginagawa ninyo? Masaya ka ba? Hindi ka ba nakonsensya doon sa kalagitnaan ng ginagawa niyong pagganti? Kuya Poy, syempre medyo dala ng ng alak. Hindi ko na po naisip. Hindi na. Talagang gusto mo lang makaganti. Ganyan. Sinisi nyo na naman yung alak. Pero walang feelings, Kuya Poy. Walang feelings na ano. Ay, walang feelings? Bakit? Hindi mo naramdaman? Ay, hindi. Joke lang. Okay. Parang go with the flow na lang. Ganun po. Sige. Nangyari na ang hindi dapat nangyari pagkatapos noon dahil nga meron pa kayong number sa isa't isa. Ano naman itong sinasabi mo na ayaw ka nang pakawalan nitong lalaking ito at gusto na maging lihitimong karelasyon ka na? Yun nga po, Kuya Poy. Yun yung problema ko ngayon. Kasi sobrang aggressive, sobrang kulit, gano'n na talagang parang gusto niya is maging kami na talaga. Paano ba yung pagiging agresibo niya? Yung pangungulit niya, inaalam na ba kung taga saan ka talaga? Alam ba niya kung taga saan ka? Hindi pa po. Pero parang kasi, yung parang binablockmail niya po ako. Anong pambablockmail na ginagawa? Kasi alam niya po na may po ako na may partner po ako So, yun po, parang binablockmail niya ako na na pag hindi ka sumama sa akin, ganito, ganyan, susumbong kita, ganun. So, nung ko po yun, syempre, pinagsisihan ko naman po yung nagawa ko. Kasi parang nabigla lang po ako Ngayon, kasi mahal ko po yung partner ko. Etong si Jericho, yung live-in partner mo talaga. Okay. O tapos? Mahal ko po siya. So, ayoko pong masira yung relasyon namin. Kung malaman niya na, yun nga po, parang naka-one night na ako, pero ayaw akong tigilan. Ngayon, hindi ko alam yung gagawin ko. Ayan. Anong na nga ba ang marapat gawin? Ikaw, sa pagkakakilala mo doon sa partner mo, papayag kaya siya na siya ay kumprontahin mo at saka mo aminin din na merong nangyari sa'yo na ganyan? Kakayanin ba? Sa pagkakakilala ko po sa kanya. Parang takot na takot ka sa kanya. Medyo or sobrang mahal lang. Namimisikal ba siya? Ano po? Namimisikal siya, nananakit ng pisikal. Ay, hindi po. Hindi naman. Pero, kaya ko rin pinagtataka. Baka natatakot ka. Kaya ko tinatanong kanina, konkreto ba, matibay ba yung mga nakita mo na conversation? O baka naman nag-assume ka lang. Kaya nga sabi ko, baka naman nagpopormahan pa lang, nagigirian pa lang, pero inassume mo na meron talaga nangyayari sa kanila. Pero sabi mo nga, it's confirmed na merong nabanggit na motel, meron nabanggit na magkita ulit, yung ganyan. O bakit ka matatakot? Kaya nga yun ang tinatanong ko sa'yo, meron ka mga pruweba, mga impormasyon na ganun, bakit ka matatakot? At alam mo na yun ang totoo. Opo. Natatakot ako, Kuya Poy, kasi mahal ko siya. So, ibig sabihin, what if kinonfront ko siya and then pinapili ko siya, piliin niya yung kinalolokohan niya. Doon ako natatakot, Kuya Poy, kasi parang hindi ko siya kayang i-let go. Okay.
Sige. Kasi mahal ko siya. Oo nga. So, natatakot ka pala, hindi doon sa ideya na malaman niya na meron kang ginawang kalokohan, kundi natatakot ka na maiwan kang mag-isa. Gano'n na ba kayo katagal magkarelasyon itong si Jericho, magka-live-in partner? 4 years. Ano ang kinakatakot mo kung sakasakali na ikaw ay mag-iisa ulit? May hanap buhay ka ba? Sa ngayon po, wala po. Pero nag-ano lang po, online ano lang po. Yan bang kinakatakot mo, Sandra, yan bang kinakatakot mo ay base doon sa pagmamahal mo lang talaga kay Jericho o nakabase rin doon sa mga pangangailangan mo sa buhay, lalo na nga sa panahon ngayon? Kaya ako tinatanong itong mga ganito, baka hindi mo ma-afford o hindi mo maisip na mawala si Jericho dahil sa siya ang nagpo-provide para sa inyo. Di ba nga, nakikita ko dito, willing ka na patawarin si Jericho, tama? Doon sa kalokohan na ginawa niya, willing kang patawarin siya dahil ba doon sa nararamdaman, doon sa gusto mo talaga siyang patawarin to keep him, or patatawarin mo siya dahil siya nagpo-provide at halos nananagot sa marami sa inyong mga gastusin at pangangailangan sa buhay? Hindi naman po, Kuya Poy, kasi kaya ko naman. Kung ako po, sa sarili ko, kaya ko naman po. Kung if ever po na piliin niya yung kaya ko pong tumayo mag-isa. Yun. Kaya kasi nga, marami naman, may diskarte naman po ako. Yun. Pero sa realidad, I'm sorry pero I just have to ask you this. Magkano ang pera mo on a weekly basis? As compared sa mga gastusin, kaya ba talaga kapag ka dumidiskarte ka kamo? Opo, kaya po, Kuya po. Kayang-kaya naman. So, anong kinakatakot mo kung sakaling ang piliin niya nga ay yung bago niyang kinalolokohang babae? Kasi, Kuya Poy, parang, alam mo yun, nasanay na ako sa kanya. Komportable na ako sa kanya. So, yung mga pinagdaanan namin sa 4 years na yun, sobrang nangihinayang ako. Kasi yung family ko, gusto siya. Family niya, gusto ako. So, yun na po yung parang ina-expect ko na pero mauna sa... pero ito, no? Yes. So, pero Sandra, syempre, kapag yung bang mga pamilya nyo, yung mga tao nakapaligid sa inyo at kayo mismo, magugustuhan nyo pa kaya ang isa't isa kung sakaling malaman ninyo ang mga baho na pinaggagawa ninyo. Na malaman niya na alam mo yung baho na ginawa niya at ikaw rin naman ipaalam mo sa kanya yung dumi na ginawa mo. Parehas pa ba ang tingin mo doon sa parabang kumaga doon sa kwento mo kanina? Tama naman yan, na komportable na ako sa kanya, sa ganyan, sanay ka na. Pero that's not always the case kasi. Oo, kapag ka talagang pipili ang isang tao sa makakasama niya, ay pipili siya doon sa doon sa paraan na syempre ay marami pa ring mga konsiderasyon. Hindi naman yung dahil lang diyan sa sayang yung 4 years, hindi nasanay na ako sa kanya. Medyo sa ngayon mabababaw na mga rason yan. Kasi yung iba nga diyan more than 5 years na, more than 8 years. I myself meron akong experience na talagang mula high school sila hanggang nung mag-college na, kasal na lang ang kulang, pero hindi pa rin sila nagkatuluyan. It happens, 'di ba? At wala kang magagawa kundi ang tanggapin na lamang 'yun. At wala pa sa kanila nagloko noon, Hindi lang nagkaunawaan. Hindi lang nagkaunawaan sa gustong direksyon na gusto nilang tahakin na sa mga plano nila. Ganoon 'yun. Kaya kung para sa akin, Sandra, unang-una, huwag ka matakot na mag-isa, huwag ka matakot na maiwan at magsimula muli kung sakaling hindi ikaw ang pipiliin. Don't take it against you. Don't take it against yourself na ay hindi ako ang pinili, hindi ako yung mas mahalaga or meron ng much better sa akin na babae. Of course not. Diba? Baka lang, isipin mo na lang, baka bumaba na yung standards niya. Gano'n, nakita mo na ba yung picture ng babae? Sa itsura ba? Sino ba ang mas maganda sa inyong dalawa? Yung totoo lang, Siyempre ako, Kuya Poy. Sige. Yan yung unang sagot. Yung totoo na talaga.
Yung totoo talaga, Sandra. May laban din ba si ate mong girl, yung isa? Kung sa pangangatawan, Kuya Poy, medyo. Medyo? Kasi, Sa kara. ano po? Kara, sa mukha. Sa mukha po, mas lamang naman po ako. Yeah. Ganun naman talaga ang mangyayari dyan. Di ba? Hindi naman pwedeng papatalo na lang tayo ng ganun at ganun na lang. Pero ganito na lang ang mas maganda na gawin mo, no? Sandra, kumprontahin mo na itong si Jericho. Hindi ibig sabihin ng kumpronta kasi may iba, no? Kapag ka sinabing kumprontahin, ito yung nakapamewang na at nakataas ang boses, kumpronta confrontation. Pwede namang pwede namang harapin mo, Jericho. Pwede ba mag-usap tayo? May nakita ako na ka-message mo, itong si ganito, si ganyan. Meron ba talaga nangyari sa inyo? Yan, yung ganun na pag-uusap, yung maayos, yung matino pa rin kahit na hindi mo alam kung ano ang pupuntahan yan. Dahil wala naman talagang there's no way around it. Sandra, hindi ka pwede magpikit mata na lang na hindi na alamin kung what's the real score. Mas mahirap na lang kapag bigla ka na lamang iniwanan. At ang mahirap pa ron, di ba, magka-live-in partner kayo. Opo. Merong bayad sa kuryente, merong bayad sa tubig, iniwanan ka pa ng mga ganun. At least yan, ngayon ay kung sakasakali naaalis siya, ma-settle nyo muna na maayos. Yung mga ganyan. Ha? Yun. Pero hindi, wala talagang ibang paraan kundi ang kausapin mo siya sa kung ano ba ang totoo nangyari at kapag ka naman nagkaroon na rin ng pagkakataon, mas maganda na maamin mo sa kanya yung naging pagkakamali mo. Pero ikaw naman, tinatanggap mo naman na talagang mali yung ginagawa mo, Opo, mali po talaga. Mali talaga yung nagawa mong yun doon sa pakikipag one night stand sa ibang lalaki. Okay, tanggapin mo rin kung ano yung mga hindi magagandang salita na magmumula galing sa kanya. Pero sana wag naman mauwi na lang at matapos ang inyong usapan sa sumbatan na lang na sumbatan. Ikaw nga ganito, ikaw ganito. Hindi dapat ganun. May inaayos kayo. Dapat aayusin. Ipaliwanag muna ng kalmado lang sa pagkompronta. Hindi kailangang sa tingin ko naman sa pakikipag-usap mo, basta hindi dapat lahat emosyon ang pinapagana. Paganahin din yung utak natin. Hindi pa pwedeng sayang yung 4 years kaya wala na, mabubulag ka na agad doon. O kaya sanay na ako sa kanya, wala na. Puro pabor na sa kanya yung mangyayari. Pero ang isipin mo, yung respeto niya rin sa'yo bilang partner. Kung totoo man o hindi yung pagtataksil niya at kung sakaling pipili siya, you just have to respect his decision. O kaya naman, ikaw rin, matuto ka ring tanggapin nga kung ano ang kahihinatnan ng relationship ninyo. Kasi mas maganda yon kesa nagpaplastikan pa kayo. Kung di ka naman na talaga niya pala mahal, bakit ka pa, why stay? Kahit pa nga sabi mo, ay sanay ka na sa kanya. At doon sa punto na kapag ka nga parang bina-blackmail ka na nitong sino to? Basta yung lalaki na naka one night stand mo, alam mo, malaki rin ang maitutulong nitong si Jericho. Kung sakasakali na magkaayos kayo at mapag-usapan ninyo to stay together at inamin mo na rin sa kanya ito, siya na mismo. Siya mismo ang gagawa ng paraan. Alam mo, ang mga kalalakihan, kapag ka na-threaten yan, na merong kukuha nung kanila, parang instinct yan na, teka lang, magiging nasa protective, medyo mas magiging agresibo yan sa pagprotekta sa'yo. Kapag ka ikaw ay talagang pipiliin niya pa rin. Okay, siya ang gagawa ng paraan para lumayo yung lalaking yan. At walang iba-blackmail kung wala nang maipamba-blackmail. Ganoon, wala ba kayong mga pictures? Wala ba kayong mga video? Sandra, Wala po. sigurado ka ha? Yes po. Okay.